Sa dugo ng ating mga ninuno, may kwento ng apoy. At isa sa mga naglalagablab na pangalan ay si Nieves Fernandez. Isang guro mula sa Tacloban, Leyte. Isang tagapaghubog ng isipan. Pero nang dumilim ang langit ng bayan, sa panahon ng pananakop, may ibang anyo siyang isinilang. Hindi lang guro, kundi isang mandirigma, isang ina ng bayan, isang babaylan ng paglaban. Sa bawat yabag niyang nakapaa, dama niya ang lupa na pinangako niyang ipagtatanggol. Nakaitim, tahimik, pero mabagsik. Hindi siya sumunod sa hulma ng kahinaan na ipinataw sa kababaihan. Pinasag niya ito. Siya ang nag-iisang kilalang Filipina, guerrilla commander noong ikalawang digmaang pandaigdig. Hawak ang bolo, hindi lang bilang sandata, kundi bilang sagradong pagpapalawig ng kanyang kalooban. Bawat galaw, dasal. Bawat laban, alay. Tinawag siyang the silent killer. Pero sa likod ng katahimikan na iyon ay sigaw ng kalayaan, ng hustisya, ng dangal. Pinamunuan niya ang mahigit 100 kalalakihan. Patunay na ang kapangyarihan ng isang babae ay hindi dapat kinu-question, kundi kinikilala. Pinalaya niya ang mga baryo, iniligtas ang mga kababaihang inalipin. Hindi lang siya lumaban, nagligtas siya ng kaluluwa. Si Nieves Fernandez ay hindi lang bayani. Siya ay alaala ng ating pagka-Filipino. Isang paalala na ang banal na enerhiya ng kababaihan ay hindi lang tagalikha. Ito rin ay tagapagtanggol. Sa bawat pag-alala sa kanya, pinupukaw natin ang diwa ng ating mga ninuno. Ang diwang hindi yumuyuko. Ang diwang lumalaban. Ang diwang nagsasabing, wala horda. Ang lupaing ito ay sagrado. At tayo ay ipinanganak hindi para magpasakop, kundi para ipaglaban ito.